Anak ng teteng, bakit napakarumi ng bahay? Luisa, nasa ka ba? Hayop talagang babaeng to, oh. Napakadugyot. Wala talagang silbi. Luisa! Jeric, dumating ka na pala. Ang akala ko didiretso ka na sa trabaho mo kaya... Ikaw talagang babae ka? Di ka marunong sumunod sa mga ibinibilin sa'yo no? Hindi ba't sinabi ko na maglinis ka ng bahay? Ano na naman ba ang ginagawa mo? Nagluluto ako ng pagkain. Ang bobo mo talaga eh. Isaksak mo dyan sa kukote mo na dapat sa umaga, uunahin mong malinis muna, lalo na yung mga nakikita ng mga tao sa labas. Nagluluto ka eh, wala ka namang pinaghahandang anak na kailangan pumasok sa school ng umaga. Para kang sira! Ano namang masama kung uunahin ko ang pagluluto? Bahay naman natin to ah. Wala namang magagalit at mas lalong walang pakialam yung mga tsismosang kapitbahay na yan kung madumi ang bakuran ko. Aba talagang sumasagot ka pa ha? Aray! Bakit mo naman ako sinampal? Maglilinis din naman ako eh. Inuna ko lang ang pagluluto kasi gusto ko sariwa pa lang ang karne maluto na. Sumusobra ka na, nananakit ka ng walang dahilan. Tigilan mo nga ako sa kadramahan mo. Sige, maglinis ka na. Baka sakaling matuwa naman ako sa paminsan-minsan. Darating nga pala akong bisita mamaya. Kaya lahat ng sulok linisan mo. Lalo na yung kwarto. Wisikan mo ng pabango ha. Ano? Bakit? Sino ba yung bisita mong VIP? Bagong babae mo. Magdadala ka na naman ng malanding babae sa pamamahay natin? Huwag mo nga ako simulan, Luisa. Kundi malilintigan ka na talaga sa akin. Walang iya ka! Wala ka na talagang tigil sa pambababae mo! O ano? Wala ka namang kakayahang magdala ng sanggol dahil bulok ang matres mo. Magpasalamat ka na lang at inuuwian pa kitang hayop ka. Hindi ko kasalanang nangyari to sa akin. Pwes tumahimik ka at wala kang silbi. Kaya aga-aga pinaiinit mo ng dugo ko eh. Tumabi ka nga sa daraanan ko at baka mapatay lang kita. Habang pinapagalitan ni Jeric si Luisa, lumabas si Aling Tess mula sa kanyang silid. Nakaugalian na niyang makialam sa mga away ng mag-asawa, lalo na't siya ang ina ni Jeric. Nakatira ito matagal na sa poder nila at umaastang siya ang reyna sa pamamahay na yon. Ano ba? Ang aga-aga ang ingay-ingay niyong dalawa. Para kayong walang kasama sa bahay ah. Ano na naman bang pinag-aawayan ninyo? May darating kasi akong bisita mamaya, Mama. Naabutan kong marumi ang bahay. Ang gusto ko lang naman ipalinis ang buong paligid. Abay nagagalit? Ano? Jeric, ano ba yan? Para ka naman bata. Ba't kailangan mo pa magsumbong? Abay, bakit iha? Bawal na ba kayo magsumbong sa akin ng anak ko? Hindi naman ho sa ganun, Mama. Kaya lang ho away po mag-asawa ito. Hindi na ho dapat niya kayo sinasali. Hoy, Luisa! Anong hindi ako kasali? Baka nakakalimutan mo ako ang nanay ni Jeric. May karapatan ako sa lahat. Naku, kung ako lang sa anak ko matagal na kitang hiniwalayan. Maghahanap na lang ako ng ibang babae. Tingnan nyo, kaya ho lalong tumatarantado ang anak ninyo dahil imbis na sawayin ninyo sa pambababae niya, kinukonsinti nyo pa. Huwag mo masagot-sagot ang mama ko sa harapan ko ha. Kung hindi malilintigan ka sa akin. Ayos lang anak. Hayaan mo na. Hindi mo kailangan lumebel sa babaeng yan. Bakit? Gaano ho ba kataas ang level nyo? Tumigil ka na, Luisa! Ang yabang mong babae ka kumakaasta. Bakit? Ano ba pinagmamalaki mo? Naku, kung ako lang sa anak ko, hahanap na talaga ako ng iba. Yung kayang magkaanak. Hindi tulad mo. Wala kang silbing manugang. Pasalamat ka nga at pinagtsatsagaan kang pakisamahan ng anak ko Aba, baog ka na nga bungangera ka pa. Hindi ka marunong sa mga gawaing bahay. Tahimik na sumulyap si Luisa kay Aling Tess. Nakapikit ng bahagya habang sinasalo ang mga salita ng biyenan. Nagpatuloy ang tensyon sa loob ng bahay, lalo na't parang naging dalawa laban sa isa si Luisa sa kanilang pag-aaway. Hinayaan na lang niyang magsalita ng magsalita ang matandang babae. Maya-maya ay tinalikuran na lamang siya at tuloy-tuloy na lumabas ng bahay. Naiwan silang dalawa ni Jeric sa sala. Pagtimpla mo na lang ako ng kape nang mawala ang hangover ko. Napipilitan man, sinunod pa rin ni Luisa ang utos ng asawa. Pumasok siya sa kusina para ipagtimpla ito ng kape.
Pagbalik niya, dala na niya ang isang tasa ng kape at iniaabot yon kay Jeric. Imbis na abutin ay ipinalapag naman yon ng lalaki sa maliit na lamesa na nasa tabi ng sofa. Dinampot nito ang cellphone. Samantala ay naupo naman si Luisa sa paanan nito upang hubarin ang sapatos ng asawa. Tanga! Huwag mo ang pakialaman yan. Lalabas pa ako eh. Walang pasabi na sinipa ni Jeric si Luisa dahilan upang matumba siya sa sahig. Tumingin lamang si Jeric sa kanya ng may iritasyon bago bumaling sa kape. Kinuha niya ang tasa ng kape at uminom, ngunit agad-agad siyang napatigil. Nagulat si Luisa nang makita niyang biglang iniluwa nito ang kape pagkatapos ay biglang nainis. Anong klaseng kape to, Luisa? Bakit ang pait? Ang kape mo walang asukal. Katitig sa kanya ang lalaki at galit na galit. Dahil sa gulat ay hindi naman nakapagsalita si Luisa. Bigla itong natakot sa naging reaksyon ng asawa. Dugyot ka na, tanga ka pa. Halika nga rito. Nagulat si Luisa nang biglang hablutin ni Jeric ang kanyang buhok. Ipinulupot yon sa matigas na braso. Wala siyang nagawa kundi sumunod sa malupit na paghila ng asawa. Pakaladkad na dinala siya ni Jeric papunta sa kusina. Ganito na lang ba palagi? Talaga bang pinamumukha mo na sa akin na wala ka talagang silbi, ha? Habang dinadala siya ni Jeric, naluha si Luisa sa sakit ng pagkapit sa kanyang buhok at sa takot sa mga susunod na mangyayari. Jeric, tama na! Masakit na! Ngunit hindi nagpaawat si Jeric. Sa halip, mas lalong hinigpitan ng kapit sa buhok ni Luisa. Walang pakundangan sa pagdurusa ng asawa. Dapat lang to sa'yo nang magtanda ka. Iniinsulto mo ba ako, ha? Dati masarap ka magtimpla ng kape nung una kita makilala. Kung hindi sana ako na-inlove sa kape mo noon, hindi sana kita mapapangasawa, leche ka. Tapos ngayon bibigyan mo ako ng palpak na kape? Tama na! Hindi na uulit! Hindi na ako magkakamali! Sige, pagtimpla mo ako ng bagong kape. Bilisan mo! Hindi lang dahil sa kapirasong buwisit na papel ng kasal natin noon talagang hiniwalayan na kita. Wala kang silbi. Tama ang mama mo noon. Dapat talaga sinunod ko na lang siya nang sabihin niyang di tayo bagay. Sa wakas, binitawan ni Jeric si Luisa. Bumagsak ito sa sahig. Tahimik na napaiyak ang babae sa masasakit na salitang binibitawan ng asawa. Hindi na niya alam kung saan pahuhugot ng lakas para kayanin ang lahat ng kanyang paghihirap. Kung hindi ka pa naman matuto, ewan ko na lang sa'yo. Sa kabila ng sakit at galit, nahanap ni Luisa ang lakas ng loob na magsalita kahit alam niyang delikado ito. Ba't mo ito ginagawa sa akin, Jeric? Hindi ka naman dating ganyan ah. Nasusulsulan ka lang ng nanay mo. Parehas na kayong asal demonyo. Anong sabi mo? Pareho kayo ng nanay mo, mga asal demonyo! Biglang nag-init ang mukha ni Jeric. Bumilis ang kanyang paghinga. Sa isang iglap, sinampal nito si Luisa dahilan upang matumba ito muli sa sahig. Namula ang kanyang pisngi. Nagsimula na namang tumulo ang kanyang mga luha. Ariko! Bakit mo ako sinampal? Sa susunod na painitin mo pa ang ulo ko, hindi lang yan ang aabutin mo. Nagkakaintindihan ba tayo, ha? Huwag mo kami maikukumpara sa demonyo at baka saniban ako't mapatay pa kita. Hindi ko na uulitin! Ayokong mauulit pa ito. Hanggang maaari, huwag mong ikakalat ang pagmumukha mo sa pamamahay kong ito. Tandaan mo! Dahil sa susunod na makikita ko yung pagmumukha mo, isinusumpa kung dudurugin ko ang panga mo hanggang sa mag-iba na yung itsura mo! Wala nang nagawa si Luisa sa pananakit na yon ni Jeric sa kanya. Nagsimula ang lahat ng kalbaryo niya noong malaman nila na wala na talaga siyang kakayahang magkaanak, ayon sa doktor na tumingin dito. Halos araw-araw na siya nitong sinasaktan, pinagsasalitaan at binubugbog.
At tulad ng dati, pagkatapos ng lahat ng pananakit nito ay bigla siya nitong iiwan na parang basahan. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Jeric bago lumabas ng bahay. Panay naman ang hikbi ni Luisa habang inaayos ang nagulong buhok. At malungkot na pinapahid ang mga luhang umaagos sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya matitiis ang mga pangbubugbog na yon ng asawa. At kahit anong pakiusap niya rito na huwag siyang sasaktan, tila bingi ang asawa sa mga pagmamakaawa niya. Patuloy siyang pinagmamalupitan nito. Ang mga kapitbahay naman na nakarinig sa pangbubugbog ni Jeric sa kanya ay takot namang makialam. Kilala kasing sanggano ang lalaki sa lugar nila at walang inaatras ang laban. Bukod pa roon, palagi rin itong ipinagtatanggol ng konsentidorang ina nito na si Aling Tess. Nang umagang yun, wala nang ginawa si Luisa kundi linisin ang mga kalat sa bahay. Sinimulan niya sa natapon na kape sa sahig at pagkatapos ay nagtuloy sa kusina kung saan inayos niya ang pinaglutuan ng adobong manok. Pagod at masakit ang kanyang katawan, ngunit hindi niya ininda ang hirap dahil alam niyang kailangan niyang tapusin ang kanyang mga gawain. Sakto namang nakabalik si Aling Tess, kararating lang mula sa bahay ng kaibigan niyang kapwa mahilig sa chismis. Tila ba ay nag-enjoy siya sa kanyang umaga, dala ang malisyosong ngiti at nakataas ang kanyang kaliwang kilay habang papalapit kay Luisa. Oh, ano na namang gulo dito? Parang dinaanan ng bagyo ang bahay ah. Halatang nang aasar si Aling Tess. Tahimik lang si Luisa, patuloy na nililinis ang kalat, pilit na iniwasan ang mga titig ng kanyang biyenan. Hindi ako magtataka na baka isang araw wala ka ng asawa. Malapit ka ng palitan ng aking anak. Walang silbi. Ramdam ni Luisa ang pagkapuno ng kanyang loob sa mga sinabi ni Aling Tess. Tumayo siya at sa unang pagkakataon, hindi niya napigilang magsalita ng malakas. Magdahan-dahan naman po kayo sa inyong pananalita. Ay hindi ba? Kaya ka lang naman nananatili dito kasama ng anak ko dahil makapal ang mukha mo? Ilang beses ka nang pinalalayas ng anak ko sa pamamahay na to eh. Ang tigas ng budhi mong manatili pa rito. Kasal kami, asawa ko siya. Kaya kung sino man ang makapal ang pagmumukhang nananatili sa pamamahay namin, ikaw yon! Nabigla si Aling Tess sa biglaang pagtataas ng boses ni Luisa. Galit na galit, humakbang siya papunta kay Luisa at walang pakundangang sinampal ito. Abay, ipokrita kang babae ka! Aray! Bakit niyo ako sinampal? Wala kang galang! Para magising ka! Ina pa rin ako ni Jeric kaya matuto ka rumispeto. Mahilig kayong makialam sa buhay naming mag-asawa. Respeto? Wala kayo nun. Nakakasura ang ganyang ugali para sa mga matatandang hindi naman karapat dapat na irespeto. Aba, at sinusubukan mo talaga akong babae ka ha? Iniangat muli ni Aling Tess ang kamay upang sampalin si Luisa, ngunit mabilis na nahawakan ni Luisa ang braso ng matanda. Mahigpit niyang pinigilan ito at dahil 52 taon na si Aling Tess, hindi na kasing lakas ang kanyang katawan kumpara sa malalakas na kamay ni Luisa. Subukan niyo lang nasaktan ako. Hindi ko na igagalang na kayo ay mas matanda sa akin at kayo ang ina ni Jeric. Alam kong sinadya niyo talaga ipaluto sa akin ang ulam na yon para maabutan ako ni Jeric at saktan ulit ako ng anak ninyo eh. Alam kong gustong gusto niyo nang magkahiwalay kami ng anak niyo. Anong kaguluhan ito? Halos mapatalon sa takot si Luisa nang marinig ang boses ni Jeric sa pintuan ng kusina. Buong akala niya ay nakaalis na ito dahil nakita niyang nakalabas na ito ng bahay. Jeric? Mabilis na binitawan ni Luisa ang mga kamay ni Aling Tess na kasalukuyang hawak-hawak pa rin niya. Dahan-dahan siyang humarap sa asawa habang si Jeric naman ay nakakunot ang noo at masama ang titig sa kanya. Binasag ni Aling Tess ang katahimikan sa kusina. Nagkunwari itong umiiyak na nagsusumbong kay Eric. Anak! Mabuti na lang dumating ka! Nakita mo ba? Sinasaktan ako ng asawa mo! Nakayakap pa si Aling Tess sa braso ng anak, nakangusong nakatingin kay Jeric. Hindi matawaran ang kaba ni Luisa habang pinagmamasdan ang reaksyon ng asawa. Totoo ba ito?
Anong ginawa mo sa nanay ko? Hindi ko siya sinaktan. Ipinagtatanggol ko lang ang sarili ko. Siya ang nanakit sa akin. Maniwala ka sa akin, Jeric. Sinungaling kang babae ka. Anak, ako ang paniwalaan mo. Sinabihan ko lang naman siya na huwag kang gagalitin pero sinampal niya ako bigla. Dito, sa pisngi. Tingnan mo naman anak, namumula, hindi ba? Mama, huwag kayo magsinungaling. Alam niyo ang totoong nangyari. Kita mo na, Jeric. Tinawag niya ako sinungaling. Wala na talaga siyang galang sa akin. Nakatitig si Jeric kay Luisa. Tila nag-aalab ang galit sa kanyang mga mata. Si Luisa naman hindi mapakali, kinabahan sa maaaring mangyari. Alam niya na kahit anong pagpapaliwanag ang gawin niya sa asawa, mas paniniwalaan ito ang ina. Kaya naman, sa muling pagtingin sa kanya ni Jeric, nakita niya ang malaki nitong hakbang, tinawid ang espasyong namamagitan sa kanilang dalawa. Nang makalapit ang anak kay Luisa, kaagad nitong sinuntok siya sa sikmura. Napalugmok siya sa sahig sa tindi ng sakit ng kanyang sikmura. Bumili lang ako saglit ng alak, sinaktan mo na agad si inay? Napakawalang hiya mong babae! Wala akong ginagawang masama. Lumayas ka sa harap ko! At baka di ako makapagtimpit, mapatay kita! Umalingaw-ngaw ang sigaw na yon ni Jeric sa buong kusina. Kahit masakit ang katawan, pinilit ni Luisa na makatayo at makapaglakad patungo sa kanyang silid. Dahan-dahan niyang inihakbang ang mga paa ng walang ano-ano ay itinulak naman siya sa kanyang likod ng kanyang biyenan. Bilisan mo! Nagpapaawa ka pa eh! Halos mapasubsob siya sa malakas na pagtulak sa kanya. Habang binabaybay ni Luisa ang daan patungong silid, walang tigil sa pagpatak ang kanyang mga luha. Nagkulong siya doon ng buong maghapon. At tila naman walang pakialam sa kanya ang mga kasama sa bahay. Hindi na siya nakakain ng agahan, maski sa tanghalian ay nagpalipas na rin siya ng gutom. Saka na lamang siya nakakain ng bandang hapon na. Wala na ang mag-ina sa bahay. Si Aling Tess ay nagpunta na sa bingguhan samantalang ang asawa ay malamang nasa kabilang pugad. Halos magdamag niyang iniyakan ang mga nangyari. Hindi niya matanggap na gano'n na lang kasama ang pagtrato sa kanya ng asawa. Kinabukasan naman, kahit puyat, maagang nagising si Luisa para magluto ng almusal. Ininit na lamang niya ang ulam nung nagdaang gabi at sinangag naman ang kaning lamig na natira din kagabi. Para kahit tanghaliin siya sa paglalako ng mga basahan ay may makakain ng kanyang asawa at si Aling Tess. Balak niya ring bisitahin ang matalik niyang kaibigan sa kabilang baryo. Dito niya ikinukwento ang lahat ng mga sama ng kanyang loob tungkol sa asawa. Kahit papaano sa piling ng kaibigan, nakakaramdam siya ng pansamantalang kapanatagan ng loob. Sakto namang katatapos niya lang magluto nang lumabas si Jeric sa kwarto. Halos 5 buwan, magmula nang malaman nitong baog siya, nagdesisyon na itong humiwalay sa kanya ng silid tulugan. Nataranta namang inasikaso niya ito. Inuna niya muna ang pagtitimpla ng kape bago siya nagsandok ng pagkain. Sinangag na naman? Wala ka na ba talagang ibang alam na lutuin kundi ang bahaw na yan? Wala na kasi tayong bigas. Eh di bumili ka! Ang tanga-tanga talaga, oo! Ano ba yan? Ang ingay mo anak. Dinig na dinig ang boses mo sa labasan. Humihikab pa si Aling Tess nang lumabas ito ng sariling silid. Dumiretso ito sa lababo at kaagad na naghilamos ng mukha. Sinadya ng matandang mawisikan siya ng tubig na nasa kamay nito. Saka nakangising muli siyang tinapunan ng tingin. Pasensya na, hindi ko alam na nakatayo ka sa tabi ko. Akala ko kasi todo estatwa eh. Mama, tigilan niyo na nga si Luisa. Baka lalong mabaliw eh. Mag-alaga pa tayo ng may sira sa ulo. Nakangisi pang wika ni Jeric habang sumusubo ito ng kanin. Samantalang kanina lang ay halos isuka nito ang pagkaing niluto niya. Teka, mamayang 1:00 ng hapon darating dito si Loida. Ang gusto ko hindi kanya madadatnan dito.
Kaya doon ka muna sa best friend mo. Doon sa kabilang baryo na madalas mong puntahan. Nagulat si Luisa nang marinig ang pangalan ng isang babae. Loida din kasi ang pangalan ng dating girlfriend ni Jeric bago siya ikasal dito. Kaya naman, mas lalo siyang kinabahan nang mahuli ng kanyang mga mata ang pagsilay ng ngiti sa labi ni Aling Tess. Lalo na nang hilahin nito ang bangko para umupo. Kumanta pa ito ng himig na masaya na tila kakaiba ang pakiramdam ng dating sa kanya. Pero kailangan ko maglako ng basahan para pang bigas natin. Naku, wag na! Ang bisita kasi namin mayaman na, kaya wag ka na mag-abala pa. Sana nga umalis ka na rito ng pangmatagalan. Total wala naman kayong anak nitong si Jericho. Hindi ba anak? Nakangiti pang tumingin si Aling Tess sa gawin ni Jeric habang magkakasunod ang ginagawa nitong pagsubo sa sinangag at ulam na adobong manok. Muling nagsalita si Luisa. Hindi po ako aalis dito, inay. Kung meron mang dapat na umalis sa pamamahay na ito, kayo yun. Bastos ka! At go! Mabilis na nahawakan ni Luisa ang labing tinamaan ng ibinatong baso ni Jeric. May laman pang kapiyon na pumatak sa kanyang damit at bumagsak sa sahig. Malakas na napasigaw si Luisa nang maramdaman ang hapdi ng labi at mainit na lapnos ng kape sa kanyang dibdib. Sa susunod na bastusin mo ng sagot ang ina ko, manghihiram ka ng mukha sa aso! Mabilis ang pagpihit ng mga paa ni Luisa papuntang labas ng bahay. Umiiyak na iniwanan niya si Jeric habang naririnig niya ang masayang pagpapasalamat ni Aling Tess sa anak para lang maipagtanggol ito. Alam ni Luisa na dadalhin siya ng kanyang mga paa sa bahay ni Gigi, ang matalik niyang kaibigan. Yakap ang sarili habang walang sapin ang mga paa. Masaya namang pinagpipiestahan ng mga osyoserong kapitbahay ang kaawa-awang itsura ni Luisa. Lalo namang napaiyak si Luisa habang hawak ang napasong dibdib ng mainit na kape. Samantala, sa bahay naman ni Gigi, tahimik itong nagsasampay ng mga nilabhang damit nila ng kanyang amang si Mang Ruben. Silang dalawa na lang ng ama ang namumuhay na magkasama dito sa bundok ng Katarman. Malayo sa ibang mga bahay dahil mas pinili nila ang tahimik na kapaligiran. Malayo sa kaguluhan at walang magkakamaling tumukso sa kanyang ama. Nilingon muna ni Gigi ang kinaroroonan ng ama habang nag-aayos ito ng bubong ng kanilang bahay. Katatapos lang ni Mang Ruben na pandayin ang dingding na parehong mangyayari sa kawayan. Pinaganda rin nito ang kanyang kwarto. Pinalakihan ng espasyo at sinabitan ng mga halamang namumulaklak ang kanilang balkonahe. Talagang matikas pang tingnan ang matanda sa edad nito na 55. Marami na kasing kaedaran ng matanda na sa ganitong edad na maagang namamatay o di kaya ay mahina na ang katawan para sa mga mabibigat na gawain. Nakangiting muling binalingan ni Gigi ang ginagawang pagsasampay sa alambreng nakaharang sa dalawang puno ng bayabas. Yumuko lang saglit si Gigi upang damputin ang natitirang t-shirt ng ama. Nang muling pagtingin niya sa alambre, nahagip ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na babae. Pasuray-suray ito sa paglalakad. Marumi ang damit, magulo ang buhok at taas-baba ang mga balikat habang naglalakad papalapit sa kanya. Umiiyak itong nakayakap sa sariling katawan. Nang masigurado ni Gigi na ang kaibigang si Luisa ang babae, halos patakbo siyang sumalubong kay Luisa. Mabilis ang kanyang kaba nang matitigan ang itsura ni Luisa habang papalapit siya sa kinaroroonan nito. Wala na ring tigil ang mga luhang pumapatak sa kanyang mga mata dahil sa awa. Nang makalapit na siya sa kaibigan, umiiyak na nagsumbong ito sa kanya. Halos 1 oras na naglakad si Luisa makapunta lang sa kaibigan para magsumbong. Anong nangyari sa'yo? Nag-away kami ni Jeric. Na naman? Halika, pumasok ka muna sa loob ng bahay. Pambihira naman talaga ang asawa mo, oo. Kakagigil eh. Inakay ni Gigi si Luisa papasok sa bahay nito. Si Mang Ruben naman ay napahinto sa ginagawang pag-aayos ng bubong nang makita silang pumasok sa loob. Dali-daling bumaba ang matanda mula sa itaas at nagtungo sa kusina para ikuha ng tubig si Luisa.
Samantala, pagkapasok ng magkaibigan sa loob ng sala, mahigpit na napayakap si Luisa sa kaibigan. Awang-awa namang nakatingin si Mang Ruben sa kaibigan ng anak habang iniaabot ang isang baso ng tubig. Oh, ipainom mo muna ang tubig na to sa kaibigan mo para kumalma. Mabilis na tumalima si Gigi sa inabot na baso ng kanyang ama. Muli niyang hinawakan ang braso ni Luisa para painumin ng tubig. Oh, uminom ka muna ng tubig. Salamat. Nang makainom si Luisa ng tubig, saka lamang ito naupo sa upuang yari sa kawayan. Saka naman tumalikod si Mang Ruben at ipinagpatuloy ang ginagawa nito sa bubong. Tahimik na sandali ang sumunod, ngunit pagkatapos ng ilang saglit muling nagsalita si Gigi. Labis itong nag-aalala sa kondisyon ng kaibigan. Ano ba kasi ang nangyari? Nasagot ko kasi yung nanay ni Jeric eh. Nagalit siya kaya binato niya ako ng tasa na may kape. Tumama sa labi ko. Napakawalang ya talaga ng asawa mo. Bakit pa kasi nagtitiis ka sa kanya eh? Hiwalayan mo na nga yan. Paano, Gigi? Hindi ko siya kayang iwan. Hihintayin mo bang mapatay ka ng asawa mo? Aba, baka magising na lang ako isang araw, bangkay mo na ang susunod kong iiyakan. Hindi naman siya dating ganun eh. Nilalason lang ang isipan ni Jeric ng kanyang ina. Isa pa yang si Aling Tess eh. Alam na niyang mali ang ginagawa ng anak niya. Kinukonsinti pa rin niya. Napakawalang kwentang tao mga yan. Kung ako sa'yo talagang hihiwalayan ko na ang lalaking yun eh. Imbis na sumagot si Luisa sa tinura ng kaibigan, mas nangibabaw ang paghagulgol nito ng iyak. Wala nang nagawa si Gigi kundi ang yakapin na lang ang kaibigan. Ilang beses na itong lumalapit sa kanya para magsumbong tungkol sa pangbubugbog ni Jeric sa kanya. May sasabihin ako sa'yo, Luisa, pero huwag ka magagalit ha? Ano yun? Hindi na kasi normal yung ginagawa sa'yo ng asawa mo. Hindi kaya may ibang babae na siya? Kakaiba na kasi ang pakikitungo niya sa'yo eh. Malakas ang pakiramdam ko may ibang babae na talaga yang si Jeric. Ilang beses na rin na nagkaroon siya ng babae, Gigi, pero pinalalampas ko yun. Hinahayaan ko na lang. Pero kanina sinabi niya sa akin na darating daw yung Loida. Sinong Loida? May kilala akong Loida, hindi ko lang sure kung siya yung tinutukoy niya. Madalas kasi naming pinag-aawayan ng babaeng yun nung magkasintahan pa lang kami ni Jeric. Ex-girlfriend niya. Natutop ni Gigi ang sariling bibig nang maintindihan lahat ang nakatakdang mangyari kay Luisa sa sandaling magkatotoo ang kanyang mga iniisip. Hoy, dadalaw sa bahay niya yung ex niya? Naku, Luisa, iba na yan ah. Hindi ka na lang talaga sinasaktan ng asawa mo. Binabastos ka pa. Nginungod-good ka na niyan sa kahihiyan. Ang sakit, Gigi. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala naman akong laban. Pinagtutulungan nila akong mag-ina. Ay nako, sinasabi ko sa'yo. Sa panahon ngayon, hindi na uso ang martir. Huwag kang magpapakagaga dyan sa asawa mo. Wala naman kayong anak eh. Kung ako sa'yo, iwan mo na. Mas mabuti pa mag-asawa ka na lang ng bago. Hindi naman pwede yun. Nangako ako sa harap ng altar na magsasama kami ng asawa ko sa hirap at ginhawa. Magsasama sa hirap at ginhawa? Siya na nga ang dahilan ng paghihirap mo eh. Tapos siya nagpapakaligaya. Ay, ewan ko sa'yo. Magdusa ka kapag binahay niya yung Loida na yun. Sinabi nga niya na dumito na lang daw ako habang naroon si Loida. Ano? Ganong kahalang ang bituka ng asawa mo? Naku po, huwag kang papayag. Umuwi ka doon. Huwag mong hayaang gawin sa'yo yan ng asawa mo. Alam mo, maski gusto kong hiwalayan mo na yung walang kwentang lalaki na yan, hindi ko pa rin maaatim na magreyna-reynahan ng kung sino mong babae sa pamamahay mo. Mali yun. Muling napahagulgol ng iyak si Luisa. Dahil sa matinding emosyon na lumukob sa kanya, ay muling niyakap ni Gigi ang kaibigan at ipinaramdam dito ang kanyang simpatya. Awang-awa ito kay Luisa na halos mamagana ang mukha at mata nito sa kaiiyak. Mainam pa magpahinga ka na muna. Halika doon sa kwarto ko. Tumalima naman si Luisa.
Nahiga ito ng walang imik sa kama. At ilang sandali lang ay nakatulog na ito. Kinumutan pa niya ang kaibigan sa kamalungkot na tiningnan nito. Nakita niya ang pumutok na labi nito. Ang eksenang yun ang naabutan ni Mang Ruben. Tinawag nito ang anak papunta sa kusina. Unang nagsalita si Mang Ruben nang maupo sila sa harap ng mesa. Kawawa naman ang kaibigan mo. Gusto mo ba iganti ko siya? Naku, wag na po itay. Di ba nangako ka na sa akin noon na hindi ka nagagawa ng masama? Matagal na ho tayong nananahimik dito sa bundok. Kaya nakikiusap ako. Hayaan na lamang natin si Luisa na siyang lumutas sa problema niya. Aalalayan ko na lang po siya. Pero maaati mo ba na magpatuloy ang ganyang kalagayan ng kaibigan mo? Paano kung hindi na niya makaya? Aba, mataas ang kaso ng mga nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ko naman sinasabi ito para takutin ka. Pero di natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi ho mangyayari yan, Tay. Palaban ho ang kaibigan ko. Hindi niya gagawin sa sarili niya yan. Sabihin na natin na kaya niya. Paano kung mapuruhan naman siya ng asawa niya? Hihintayin mo bang may mangyaring masama sa kaibigan mo bago ka kumilos? Ay, kahit na anong mangyari, hindi na kayo babalik sa dati niyong gawain. Nangako kayo sa akin at kay inay. Tama na ang usapan nating ito. Wala nang nagawa si Mang Ruben nang talikuran na siya ng anak sa kusina at lumabas ito ng bahay. Napapabuntong hininga na lang ang matanda dahil alam naman niyang may magagawa siyang tulong para sa kaibigan ng anak. Itinuturing na niyang anak si Luisa dahil mabuti ito sa kanya at kay Gigi. Matagal ng panahon na iniiwasan sila ng mga tao dahil kilala siya bilang isang malupit na mangkukulam. Tinalikuran sila maging ng kanilang mga kamag-anak. Ngunit tanging si Luisa lang ang walang pag-aalinlangang nakipagkaibigan kay Gigi at tumanggap sa kanyang anak. Nais niyang tumanaw ng utang na loob at tulungan si Luisa sa paraang alam niya. Subalit dahil nga sa binitawan niyang pangako sa namayapang asawa at sa kanyang anak, natatalikuran na niya ang pangungulam ay hindi niya magawa. Malungkot na tumayo si Mang Ruben sa lamesa at tinungo ang kalan para magluto ng pananghalian nilang mag-aama. Ang tangi na lang magagawa ni Mang Ruben para kay Luisa ay ang maipagluto ito ng paborito nitong ulam na sinantol at dinikdik na hipon. Samantala, sa bahay ng mag-inang Tess at Jeric, dumating ang kanilang panauhin, si Loida. Bitbit niya ang isang malaking bag habang umiindayog ang kanyang balakang papasok sa sala. Ang babae ay maputi, matangkad at mas maganda kaysa kay Luisa. Makapal ang kanyang make-up at mahilig siyang ngumuya ng bubble gum na tila walang iniwan sa isang pokpok. Masaya itong sinalubong ni Aling Tess. Tila ba matagal nang hinihintay ang pagdating ng babae. Oh, Iha! Kumusta ang biyahe mo? Ayos naman po, tita. Naku, wag na tita. Alam mo naman na sa una pa lang ikaw na talaga ang gusto kong mapangasawa ng anak ko. Tulad na lang dati, Iha. Mama na lang ang itawag mo sa akin. Sige po, Mama. Nasan po ba si Jeric? Bakit di man lang niya ako sinalubong? Alam naman niyang darating ako ngayon eh. Naku, baka nasa kwarto niya, natutulog. Lasing kasi kagabi. Alam ko ho, kasi kami ang magkasama niyan kagabi, magdamag. Doon na nga rin po namin na pagkasunduan na magkakabalikan na po kami. Kaya po ako nandito, dala ko na ang mga gamit ko. Simula ngayon, dito na ako titira. Pero alam mo ba ang tungkol sa asawa niya? Ang sabi naman ho ni Jeric, ayos lang. Kasi hiwalay naman na sila ng kwarto ni ano. Ano nga ang pangalan ng babaeng yun? Luisa. Ayun, Luisa, yun nga po. Total hiwalay naman sila ng tulugan. Doon ako sa kwarto ng anak ninyo matutulog. Saka nakakalokong napangisi ito bago naupo sa bangkong naghihintay sa sala.
Si Aling Tess naman ay nakangiting tinalikuran ng bisita at tinungo ang silid ng anak. Pagbukas niya ng pintuan, nakita niya itong nakadapa sa higaan. Mahinang yugyug sa balikat ang nagpagising sa natutulog na si Jeric. Gumising ka anak! Naririyan si Loida! Ang ganda-ganda talaga ng ex mo na yan. Saka mukhang mayaman ha? Sige po, Mama. Susunod na po ako. Hindi pa man ito nakakatayo ay pumasok na sa kanyang silid si Loida. Diretso itong lumapit kay Jeric at sinibasib na agad ito ng halik. Walang pakialam sa presensya ng ina ng lalaki. Ngunit imbis na mailang ang matanda ay natuwa pa ito sa nakitang paglalambingan ng dalawa. Umalis siya sa loob ng silid at isinarado yun. Tila isang batang teenager na kinikilig ito. Dinig na dinig niya ang mahihinang tawanan ng dalawa. Dinampot naman ni Aling Tess ang mga dalang pasalubong ni Loida para sa kanya. Pabango at bagong mga damit. Ang gaganda naman ng mga to. Mukhang mga mamahali na mga to ah. Tiyak na kaiinggitan ako ng mga kumari ko kapag nakita nilang suot ko ang mga ito. Hay, kung sana si Loida na lang ang napangasawa ng anak ko. Sayang talaga. Pero pwede naman na magkabalikan pa sila eh. Kailangan lang mapaalis ko sa pamamahay na to ang inutil na si Luisa para wala nang hadlang sa dalawa. Samantala, sa kabilang bahay naman ay naging abala na ang mag-ama sa paghahanda ng kanilang hapagkainan. Inutusan na ni Mang Ruben ang anak na gisingin na si Luisa. Luisa, gising na. Kumain na muna tayo. Niyugyug niya ng marahan ang balikat ng kaibigan. Nagising ito at pupungas-pungas pang napatingin sa kaibigan. Kain na tayo. Busog pa ako, Gigi. Naku, hindi ako naniniwala. Sa itsura mong yan parang di ka kumain ng ilang araw na. Ang payat mo na oh. Bumangon ka na dyan. Nagluto si tatay ng paborito mong sinantol na hipon. Talaga? Ang bait-bait niya talaga sa akin. Salamat, Gigi. Oo. Tama na ang drama. Tumayo ka na dyan tara na. Baka mamaya lumamig ang sabaw, sayang. Dahan-dahan siyang bumangon sa pagkakahiga at humawak sa nakalahad na kamay ng kaibigan. Inakay siya nito papuntang kusina. Pagdating nila roon, naratnan nilang nakaupo si Mang Ruben paharap sa lamesa. Masaya itong nakangiti nang makita siya. Halika anak, maupo ka. Ipinagluto kita ng masarap na ulam. Damihan mo ang kain nang lumakas ka. Alok ni Mang Ruben kay Luisa. Mabilis namang kumilo si Gigi para ipaghila siya ng upuan. Taranta pa itong sinandukan siya ng kanin at ulam. Teka Beshi, para na akong bibitayin ito baka kasi magbagong isip mo at hindi ka kumain. Pwede ba yun? Nakakahiya naman kay Tatay Ruben kung hindi ko matitikman ang mga niluto niya. Salamat po tatay sa pagluto. Walang anuman. O siya sige, kumain ka na at lalamig ang pagkain. Napapangiwing nagsubo ng kanin at ulam si Luisa. Medyo namamagana kasi ang pumutok nitong labi. Kaya naman, mas lalong nangingibabaw ang awa sa mga mata ng mag-amang Ruben at Gigi. Parang dinudurog ang puso ni Ruben nang makita ang sitwasyon ni Luisa. Si Gigi naman ay hindi mapigilan ng hindi mapaiyak sa nakikitang itsura ni Luisa habang ito ay nasasaktan sa pagkain. Pagkatapos kumain ay tumulong na sa pagliligpit ng mga pinagkainan si Luisa. Nang matapos sa ginagawa ay muli silang nag-usap ni Gigi. Pumasok muna sila sa silid ni Gigi para makapagpalit ng damit na ipinahiram sa kanya ng kaibigan. Ginamot na rin ito ang kanyang pumutok na labi. Pagkatapos ay muling nagbukas ng usapan si Gigi para kay Luisa. Mamayang 4:00 ka na lang ng hapon umuwi. Ipahinga mo muna yung katawan mo para may lakas ka pagdating sa bahay nyo. Kung sakaling may madatnan kang kakaiba sa mga ipinagagawa nila, lumaban ka. Huwag kang magpapatalo. Oo, Beshi. Salamat sa lahat-lahat ng naitulong mo sa akin. Oo naman. Kapatid na ang turing ko sa'yo, no? Kahit si Itay awang-awa sa kalagayan mo. Ikinuwento mo pala kay Tatay Ruben ang lahat.
Oo, para nakasing anak ang turing niya sa'yo. Saka ayoko rin maglihim sa kanya. Kaya lagi mong tatandaan na dito lamang kami ni tatay sa likod mo. Muling napahikbi si Luisa sa sinabing yun ni Gigi. Napaiyak na lamang ang dalawa nang muli siyang yumakap sa kaibigan. Sa likod naman ng pinto ay tahimik lamang na nakikinig si Mang Ruben sa usapan ng dalawa. Mahigpit niyang nakuyom ang mga kamao at tahimik na umalis sa pintuan ng kwarto ni Gigi. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, nakangiting nagpaalam si Luisa sa mag-ama. Madilim-dilim na rin nang dumating si Luisa sa bahay nilang mag-asawa. Kinabahan siya nang makita ang mataas na sandals ng isang babae. Nagkakasiyahan sa loob at dinig na dinig niya mula sa labas ang masasayang tawanan ng boses ng isang babae at ng asawa niya. Magiliw ring nakikipag-usap ang kanyang biyanan sa babae. Kutob niya ay ito na ang Loida na tinutukoy ng asawa. Dali-dali siyang pumasok sa loob para makita ang asawa. Laking gulat ni Luisa nang madatnang nakaupo sa kandungan ni Jeric ang babae habang nakapulupot ang mga braso nito sa bewang ng asawa. Nagdilim ang paningin ni Luisa. Malalaki ang mga hakbang na nilapitan niya ang mga ito sa kahinablot sa buhok ang babae. Lahat ay nagulat sa biglaang pagdating niya. Nahila niya ang buhok ni Loida papunta sa sahig. Bumagsak ito at hindi agad nakapagsalita si Jeric sa mga nagawa niya. Nakatayo agad si Aling Tess para pigilan si Luisa. Pero mas nangibabaw ang galit niya. Kaya maging ang biyanan ay nagawa niyang maitulak. Doon na nakabawi sa pagkabigla si Jeric. Agad itong tumayo at malakas ang sampal na dumapo sa kanyang pisngi. Habang nakalugmok pa rin si Loida sa sahig. Tama na, Luisa, sumusobra ka na! Bakit mo ako sinampal? Nagtatanong ka pa? Bisita ko si Loida. Bakit mo sinaktan? Bisita? Sinong matinong bisita ang kakandong sa asawa ng may asawa? Bastos talaga yung babae na yan ah. Halika Loida, tumayo ka dyan. Pasensya ka na at may sayad ng onti ang asawa ng anak ko eh. Pagpasensyahan mo na ha. Anong sabi ninyo? Wala ho ako sayad. Ipinaglalaban ko lang ang karapatan ko. Wala ka ng karapatan mula ngayon, Luisa. Dahil simula sa araw na ito, dito na siya titira. At sa kwarto siya ni Jeric matutulog. Dahil sa sinabing yun ng matanda ay napasulyap si Luisa sa babae. Nakita niyang nakaismi dito at nakangisi sa kanya. Nakataas pa ang kilay na animoy lalong nang iinis. Tumayo ito at lumapit kay Jeric. Hinawakan nito ang braso ng lalaki at animoy isang sawa na nilingkis ang asawa ni Luisa. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Tama ang narinig mo. Magsasama na kami ni Loida. Dito na siya titira. Kung hindi mo matatanggap yun, bukas ang pinto. Maaari ka nang umalis. Kasalanan mo rin naman eh. Sinabihan na kita kaninang umaga na dun ka muna sa kaibigan mo. Pero anong ginawa mo? Pumunta ka pa rin dito. Natural! Bahay ko to eh. Kasal tayo kaya masigit ako may karapatang manatili sa pamamahay ko. Kayo ng kabit mo ang lumayas dito. Isama mo na rin ang walang kwenta mong ina. Talagang gusto mong masaktan, ha? Suntok sa sikmura, sipa at sabunot ang ipinatikim ni Jeric sa asawa. Kaya tuluyang napalugmok sa kinasasadlakang sahig si Luisa. Habang si Aling Tess ay nakitulong na rin sa pangbubugbog at sampal sa kanya. Tama na! Tama na! Siguro naman ay magtatanda ka na. Pagkasabi ni Jeric ay tinalikuran na nito ang umiiyak na si Luisa. Ganon din ang ginawa ni Aling Tess na inaya pang pumasok sa kwarto ang kabit ni Jeric na si Loida. Nang makapasok ang mga ito sa silid, naiwan si Luisa na humahagulgol sa pag-iyak. Halos madurog ang kanyang puso sa labis na sakit na ginawa ng kanyang asawa. Yakap-yakap ang sariling tumayo si Luisa para pumasok sa sarili niyang silid. Katabi lamang ng kwarto ni Jeric at Loida. Dinig na dinig niya ang harutan at tawanan ng dalawa sa kabila ng mga sinapit niya.
Umiiyak na isinubsob niya ang mukha sa unang naghihintay sa kanyang higaan. At mula sa pagkakasubsob niya sa unan, dinig na dinig niya ang mga pinag-uusapan nila Loida at Jeric. Mabuti pa palayasin mo na ang asawa mo dito, Jeric. Handa ako magbayad sa kanya kung sakali. Basta umalis lang siya rito. Tayo na lang ang magsama tulad ng dati. Matagal ko na sinabi sa kanya yun pero hanggang ngayon nandito pa. Wala akong magawa kasal kami. Kailangan ko pa rin siyang pakisamahan. Ganun ba? Kung ayaw niya, di bahala siya. Basta wag lang niya tayong pakikialaman. Walang magiging problema sa kanya, Loida. Wala kang dapat na ipag-alala. Biglang narinig ni Luisa ang malakas na halinghing ng babae. Tila sinasadya nitong ipinaririnig sa kanya ang kababuyang ginagawa nila sa kabilang silid. Halos magdamag nagising si Luisa. Hindi iilang beses na inisip niyang tapusin na ang paghihirap niya ng gabing yun. Ngunit mabuti na lamang at nanaig ang takot niya sa Panginoon, kaya naman napipigilan pa niya ang sarili sa maling naiisip. Kinabukasan, paglabas ni Luisa sa kanyang silid ay tumambad sa kanya ang tahimik na paligid. Walang tao at siya lamang ang naroroon. Samantala, dahil araw ng linggo, gumayak na rin ang umagang yun si Gigi para magsimba. Naiwan naman si Mang Ruben sa bahay habang itinutuloy ang naudlot nitong gawain kahapon. Nakakailang pukpok pa lang siya ng pako ay may narinig siyang tumatawag. Boses yon ng dalawang babae. Inilapag niya ang martilyo at bumaba siya sa bubong upang sinuhin ang kanyang mga bisita. Natanaw niya ang isang ginang at isang dalaga na may makapal na make-up. Nakatayo ang dalawa sa labas ng kanyang bahay, tila may nais itanong. Nang magtama ang kanilang mga mata, magalang na nagsalita ang babae. Dito ho ba nakatira si Mang Ruben? Ako ho si Ruben. Ano hong sadya niyo sa akin? Maaari po bang pumasok muna kami sa loob? May mahalaga kasi tayong pag-uusapan at may itatanong sana kami kung maaari. Nag-isip sandali si Mang Ruben, tila nag-aalinlangan sa biglaang pagbisita ng dalawang hindi kilalang tao. Ngunit sa kabila ng kanyang pagdadalawang isip, nagpasya siyang paunlakan ng dalawang babae. Sige, pumasok kayo. Sa pagkakataong yun, nilakihan ni Mang Ruben ang bukas ng pinto para magbigay daan sa kanyang mga hindi kilalang bisita. Pumasok sina Aling Tess at Loida at tahimik na inikot ng kanilang mga mata ang loob ng bahay. Isang simpleng tahanan, may mga gamit na gawa sa kahoy at kawayan at ang upuan sa sala ay yari sa kawayan na siyang tinuro ni Mang Ruben para sa kanila. Umupo sina Aling Tess at Loida. Si Mang Ruben naman ay tumayo sa gilid, pinagmasdan ng dalawa at naghintay ng kanilang susunod na sasabihin. Ano ho bang maitutulong ko sa inyo? Hindi na ho ako magpapaligoy-ligoy pa. Nais ho sana namin kunin ang serbisyo ninyo sa pangungulam. At saan naman ho ninyo nabalitaan ang tungkol sa bagay na yan? Hindi naman ho ako mangkukulam. May nakapagsabi lang nakakilala. At nang nagtanong-tanong kami dyan sa ibaba sa baryo, ikaw ang itinuro dito. Umalis na ho kayo. Matagal na akong hindi nagsasagawa ng ganitong gawain. Pasensya na, pero hindi ko kayo mapagbibigyan. Magbabayad ako. Maski doblehin mo pa ang bayad sa serbisyo ninyo noon. Pagbigyan lang ho ninyo kami. Siya nga naman! Kaunting pabor lang naman to Gusto lang namin na mapalayas ang babae ng anak ko sa bahay. Hindi ko kayo kilala. Mabuti pa umalis na kayo. At huwag niyo na akong tuksohin sa pera. Tangka na sanang tatalikuran ni Mang Ruben ng dalawa nang pigilan siya ni Aling Tess sa mga braso. Nagulat siya sa biglaang pagkilos ng ginang, kaya't napatingin siya sa kanya ng may halong pagtataka at pag-aalala. Nakikiusap ako! Sandaling binitawan ni Aling Tess ang kamay ni Mang Ruben. Nagmamadali itong naghalungkat sa loob ng kanyang daladalang bag na nakasabit sa balikat. Napatayo si Aling Tess, iniabot ang isang litrato kay Mang Ruben. Nanginginig pa ang kanyang kamay habang ginagawa ito. Tiningnan ni Mang Ruben ang litrato. Isang babae na kilala niya.
si Luisa. Nagtaka siya kung bakit nais ng dalawang ito na paalisin ang babae at anong klaseng tulong ang inaasahan nila mula sa kanya. Tumahimik ang paligid at tila bumagal ang oras. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib at nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawang babaeng nakaupo sa upuan. Bakit ho bigla kayong natigilan? Kilala niyo ba ang babaeng yan? Bakit naman gusto ninyong paalisin ang babaeng ito? May ginawa ba siyang masama sa inyo? Kilala mo ba siya? Hindi ko siya kilala. Napansin ko lang na magandang babae sa litrato. Hulag ho yata kayo. Hindi naman kagandahan ng babaeng yan. Malandi pa kasi pinatulan niya ang asawa kong si Jeric. Kaya gusto namin kulamin mo ang babaeng yan at bigyan ng leksyon. Lagyan mo ng kati-kati o baka gawin mo si Raulo para tuluyan ang umalis sa bahay nila. Sa bahay namin ng asawa ko. Peste ang babaeng yan eh. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Mang Ruben. Alam niyang anumang desisyon ang gawin niya sa pagkakataong ito ay may malalim na epekto. Hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa sarili niyang konsensya. Tinanggap niya ang alok ng dalawang babae. Sige, kukulamin ko siya. Pero kailangang may pirma kayo sa papel na gagamitin ko. Pagkasabi ni Mang Ruben ay nagdadalawang isip na nagkatinginan ng dalawa. Pero isang saglit lang ay sumang-ayon na sila sa gustong mangyari ng matandang mangkukulam. Sige, gagawin ko ang makakaya ko. Pero tandaan nyo, hindi ko garantisadong mapapaalis siya kaagad. Walang problema yon, tanda. Wala kaming pakialam kung paano mo gagawin ang trabaho mo. Basta't siguraduhin mo lang na mapapaalis mo ang babaeng yun sa bahay. Kahit magantay ako, basta sigurado lang. Inilapag ni Lloyd ang bayad sa lamesa. Ang tunog ng pera ay tila nagsilbing hudyat ng kanilang kasunduan. Nagpaalam na ang dalawa. Mabigat naman ang naging kalooban ng matanda. Nakatitig lang siya sa salaping nasa mesa. Malaking halaga yun, subalit ang totoo ay wala naman siyang interes sa bagay na yun. Kinailangan lang niyang magdesisyon ng maayos para hindi mapahamak si Luisa. Dahil kung hindi niya tinanggap ang pangungulam, natitiyak nitong ibang mangkukulam ang gagawa nito para sa kanya. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Mang Ruben dahil kailangan niyang ilihim sa anak ang pagbalik niya sa ganong trabaho. Kaya naman, muli siyang pumasok sa silid sa nakasaradong kwarto sa ilalim ng silong ng hagdan, kung saan naroroon ang kanyang mga kagamitan sa pangungulam. At inilabas sa mga papel na may pirma ng dalawa. Imbes na si Luisa, ang mga walang hiyang mga babaeng yon ang kanyang kukulamin kasama na si Jeric. Ang dalawang babae ay nagtuloy sa simbahan pagkatapos na magtungo kay Mang Ruben. Katwiran nila ay lilinisin nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng huwad na paglilingkod sa Diyos at sa simbahan. Nakasalubong sila ni Gigi. Palabas na noon ang dalaga dahil katatapos lang ng unang misa. Napansin niya kaagad ang bulungan ng mga ito at ang mahina nilang hagik-hikan. Hindi na lamang nito yun napansin. Bigla niyang naalala ang kaibigan. Alam niyang malapit lamang sa simbahan ng bahay ng kaibigan kaya naisip niyang dalawin. Pagdating sa bahay nito ay agad siyang kumatok. Nang pagbuksan siya ng pinto ay agad niyang napansin ang mas dumami pang pasa at sugat sa katawan ng kaibigan. Napansin din niya ang sandals na mataas ang takong sa may pinto. Alam niyang hindi yun pagmamay-ari ng kaibigan dahil hindi ito nagsusuot ng ganong klase ng sandals. Ano nangyari? Hindi ka naman ganyan kahapon. Binugbog ka ba nila? Ano? Magsalita ka, Luisa! Wala ito. Ayos lang ako. Halika, pumasok ka na muna dito sa loob. Sinong kasama mo rito? Wala. Umalis sila, hindi ko alam kung saan nagpunta. Ang mga hinayupak, sana wag nang bumalik. Dito na niya patitirahin ng kabit niya. Anong gagawin ko, Gigi? Kailangan pa bang itanong yan? Layasan mo na siya, iwanan mo na ang magaling mong asawa. Hindi ko kaya. Mahal na mahal ko si Jeric.
Tanga ka na! Tigilan mo na to! Hindi ka na mahal ng asawa mo! Mahal niya ako, Beshi. Magulo lang ang isip niya. Tinutokso lamang siya ng babaeng yun. Gumising ka na nga sa kahibangan mo. Papayag ka na magsama kayo sa iisang bubong ng kabit ng asawa mo. Sumama ka na sa akin. Hindi, Beshi. Hindi ko iiwan ang asawa ko. Luisa, wag mo namang kawawain ang sarili mo. Please, kung magbago ang isip mo, pumunta ka sa bahay, dun ka na tumira. Wag mong hayaan na gaguhin ka ng mga taong yun. Oo, sige na. Pasensya ka na pero kailangan mo na ring umalis ka agad. Baka maabutan ka pa nila dito. Ayokong pati ikaw ay madamay. Ayaw mo talaga sumama? Wala akong magagawa kung yan ang desisyon mo. Mukhang nagalit na nga si Gigi sa katigasan ng ulo ng kaibigan. Tinalikuran niya si Luisa at iniwan ito. Walang nagawa si Luisa kundi tanawin ang papalayong likod ng kanyang kaibigan. Naiintindihan naman niya kung bakit nagalit si Gigi sa kanya. Naisip ni Luisa na talagang nag-aalala lamang si Gigi para sa kanya at hindi naman niya ito masisi. Alam niyang mali ang sitwasyon, ngunit hindi niya kayang iwan si Jeric. Mahal niya ang kanyang asawa, kahit na paulit-ulit siyang sinasaktan nito. Marahang isinara niya ang pinto, umaasa na sana'y maunawaan ni Gigi ang kanyang sitwasyon. Ngunit bago pa man siya makaalis sa harap ng pinto, narinig niyang may sumisigaw at malakas na bumabalyang tao sa labas. Agad siyang natigilan nang makilala ang boses ng asawa, tila namimilipit sa sakit. Mabilis niyang binuksan ang pinto at halos mapasubsob si Jeric sa kanya sa biglaang pagbukas nito. Agad niyang inalalayan ng asawa at tinulungan itong maiupo sa kama nito. Napansin niyang hawak-hawak ni Jeric ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, mukhang labis na nasasaktan. Jeric, ano nangyayari sa'yo? Yung ano ko, sobrang sakit. Kumikirot at parang pinupukpok ng martilyo. Taranta si Luisa at agad na sinuri ang kalagayan ni Jeric. Ngunit bago pa man niya lubusang masilip ang iniinda ng asawa, bigla itong nagalit at sinipa siya sa tiyan. Napaatras siya sa sakit ng ginawa ni Jeric. Hindi makapaniwala sa naging reaksyon nito. Lumayas ka dyan sa harap ko. Hindi ikaw ang kailangan ko. Tawagin mo ang inay o kaya si Loida. Hindi ko alam kung nasaan sila. Dadali na kita sa ospital. Mukhang malala na yan. Tarantada! Si Loida ang mag-aasikaso sa akin, hindi ikaw! Huwag ka magpanggap na nag-aalala ka! Hindi ka na dapat nandito! Dam ni Luisa ang kirot hindi lamang sa pisikal na sugat, kundi pati na rin sa mga salitang binitawan ni Jeric. Hindi niya alam kung paano niya magagawang tulungan ang asawa kung ayaw nito sa kanyang presensya. Sa kabila ng lahat ng sakit, hindi siya bumitiw sa kanyang pagnanais na tulungan si Jeric. Ngunit unti-unti nang lumilinaw sa kanyang isip ang katotohanan na hindi na siya tinatanggap ng asawa. Sige, tatawagin ko na si Loida. Lumabas si Luisa ng bahay, dala ang mabigat na loob at bumibigat na mga hakbang. Alam niyang masakit ang nararamdaman ni Jeric, ngunit mas matindi ang sakit na nararamdaman niya sa puso. Sariwa pa sa kanyang alaala ang mga masasayang araw nila, ngunit tila unti-unti na itong naglalaho kasabay ng pagbabago ng kanilang relasyon. Nasa lubong naman ni Luisa sina Loida at Aling Tess. Agad napansin ng mga ito ang mukha niya na may bahid ng pag-aalala. Sinabi ni Luisa sa dalawa ang nangyayari kay Jeric. Nang marinig ito ni Loida ay mabilis itong tumakbo pauwi sa bahay ng mag-asawa. Habang papalapit si Loida sa bahay, ramdam ang kaba at pag-aalala sa kanyang hakbang. Pagpasok niya, agad niyang nakita si Jeric na nakahiga sa sofa, namimilipit sa sakit. Kaagad niyang tinakbo ang lalaki, halatang nag-aalala. Jeric, anong nangyari? Masakit, Loida. Hindi ko alam, pero sobrang sakit. Huwag ka mag-alala, Jeric. Tatawagan ko ang doktor. Ako na ang bahala sa'yo, kaya nandito ako para alagaan ka. Salamat, Loida. Alam kong
Maaasahan kita. Huwag mo kong iiwan ha. Hindi kita iiwan, pangako. Habang pinagmamasdan ang masiglang interaksyon ng dalawa, ramdam ni Luisa ang matinding sakit ng pagtataksil at ang malamig na pagtanggi ni Jeric sa kanya. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung saan siya nagkulang. Kung bakit tila nawala na ang pagmamahal ni Jeric para sa kanya. Hanggang kailan ko pa ba kayang tiisin to? Hindi na nakapagtimpi si Luisa sa nakikitang kataksilan ng asawa. Sa bawat haplos ng kerida at masuyong salita na binibitawan nito kay Jeric. Isang malutong na sampal ang iginawad niya kay Loida at hinawakan nito ang buhok niya. Kinaladkad niya ito hanggang sa sala. Hindi agad nakalaban si Loida dahil sa labis na pagkabigla. Ngunit nang nasa sala na sila ay nakita ito kaagad ni Aling Tess. Tinulungan nito si Loida. Sinabunutan nito ang kanyang manugang. Napatihaya ito sa sahig. Nakabawi naman si Loida. Nang tumayo ito ay sumakay ito sa tiyan ni Luisa at pinagkakalmot ang mukha nito. Pinagtulungan nilang saktan ang kaawa-awang ginang. Natigil lamang sila sa ginagawang pananakit nang sumigaw si Jeric. Umalis sa pagkakadagan sa kanya si Loida at mabilis na tinungo nito ang silid. Binuksan ni Loida ang zipper ng pantalon ng lalaki. Tumambad dito ang pamamaga at pamumula ng maselang parte ng katawan nito. Natutop ni Loida ang sariling bibig nang makita ang itsura niyon. Ganon din ang pag-aalalang sumilay sa mukha ni Aling Tess. Napaiyak ito. Dadalhin na sana sa ospital ang lalaki pero dumating na ang doktor na tinawagan ni Loida. Agad nitong sinuri ang kalagayan ng lalaki. Matapos nitong bigyan ng pampakalma at pain reliever ang lalaki, ay ipinayo niya na dalhin sa klinika o ospital ang lalaki upang masuri ang sanhi ng paglaki ng masela nitong bahagi. Nang makaalis ang doktor ay agad na naghanda ng gamit ang dalawa. Hindi nagtagal, nagsimulang magreklamo si Loida. Sinimulan niyang kamutin ang kanyang braso at leeg, tila hirap na hirap sa kanyang nararamdaman. Ano ba ito? Bakit ako nagkakaganito? Loida, anong nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Ang kati-kati. Parang may mga langgam na naglalakad sa balat ko. Nagulat si Aling Tess sa kanyang nakita. Ang dating maayos at maputing balat ng dalaga ay nagsisimula ng magpakita ng pulang pantal. Ano ba ito? Bakit kayo nagkakaganyan? Hindi ko na kaya. Parang sinusunog ang balat ko. Agad pumasok sa isipan ni Aling Tess na hindi normal ang nangyayari sa dalawa. Agad niyang pinag-isipan ng masama si Luisa. Sinugod niya ito sa loob ng silid. Pinagmumura niya ang manugang. Ikaw! Anong ginagawa mo sa amin? Wala akong ginawa. Siguro pinakulam mo sila, no? Ipokrita ka! Hindi ko po sila ipinakulam. Wala akong nalalaman sa nangyayari sa kanila. Sinungaling! Ito ang dapat sa'yo! Pinagsasampal siya ni Aling Tess sa mukha. Dahil sa sakit na naramdaman ay napilitan si Luisa na labanan ng matanda. Pumihit sa ilalim si Luisa at hinablot na rin niya ang braso nito. Ang lahat ng lakas niya ay ibinuhos ni Luisa para mahila ang matanda palabas ng kanyang silid. Nang nasa labas na sila ay binitawan niya ang matanda at mabilis na tumakbo papasok sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto. Buksan mo ang pinto, Luisa! Huwag kang duwag! Harapin mo ako! Sa loob ng silid, si Luisa ay nagsisimula ng mag-ipon ng luha. Nanginginig sa takot at kaba. Alam niyang si Aling Tess ay galit na galit. Ngunit alam din niya na kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdadaanan, napagtanto niya na may hangganan din ang kanyang pagtitiis. Samantala, pagdating ni Gigi sa kanilang bahay ay napansin niyang wala si Mang Ruben. Nakaraniwang naroroon sa bahay tuwing oras na yon. Nagulat siya at bahagyang nabahala dahil kadalasan ay nandyan na ang ama niya, nag-aayos ng mga kagamitan o abala sa ibang gawain sa kanilang bakuran. Bakit kaya wala ang itay? Saan kaya siya nagpunta? Sinubukan niyang ikutin ang bahay.
Tumingin sa paligid at kahit sa kanilang maliit na hardin. Ngunit wala talaga si Mang Ruben. Naisip niya na marahil ay umalis si Mang Ruben upang maghanap ng mga kahoy sa bundok. Pero bakit parang ang aga naman yata niyang umalis at hindi man lang nagsabi sa akin? Sa kabila ng kanyang pag-aalala ay tinungo na lamang niya ang kusina. Inihanda niya ang mga gulay na gagamitin sa kanilang tanghaliang mag-ama. At habang ginagawa niya yon ay inaalala niya ang kaibigang si Luisa. Nagdasal siya na maging maayos sana ang maging kalagayan nito. Kahit pa alam niya na nasa hindi magandang sitwasyon ang kaibigan. Pagkatapos makapagluto ni Gigi ng pananghalian, ay naisipan niyang abalahin ang sarili sa paglilinis ng bahay. Pero nagtaka siya nang mapansing parang nakabukas ang pinto ng dating silid ng ama kung saan naroroon ang mga gamit nito. Bigla siyang kinabahan nang tinungo niya ang pinto. Oh, anak. Kanina ka pa ba dumating? Nagulat si Gigi sa biglang pagsalita ng ama niya mula sa kanyang likuran. Agad siyang humarap at nakita si Mang Ruben na nakatayo sa pintuan ng kusina. May daladalang mga gatong at dahon mula sa puno ng balete. Tay, saan ka galing? Nanguha lang ako ng kaunting panggatong. Tapos ay kumuha na rin ako ng mga dahon ng balite para gawing gamot. Dahon ho ng balete para sa gamot? Susubukan ko lang na mag-eksperimento. Alam mo, meron kasi akong nabasa sa periodiko na mainam daw ang dahon na ito sa mga kati-kati. Oh, ba't ganyan ka makatingin sa akin? Huwag kang mag-alala. Hindi ito para sa pangungulam. Alam ko ho, Tay. Nagulat lang po ako. Tara na ho sa kusina. Maghahanda na po ako ng pananghalian natin. Mabuti pa nga, anak. At gusto kong magpahinga muna ngayong araw ng linggo. Mabilis na tumalikod sa ama si Gigi para maghanda ng pagkakainan. Samantala, sa bahay naman ni Luisa ay nagkakagulo pa rin ng tatlo sa biglaang pagwawala ni Jeric. Paulit-ulit itong humihiyaw sa sakit nang walang tigil na pagkirot ng ari nito. Kahit siya ay natatakot na ring lumabas, lalo pa at pinagdududahan siya nitong nangungulam sa mga ito. Kumakalam na rin ang kanyang sikmura dahil simula pa kanina ay hindi na siya kumakain. Ilang saglit lang, tumahimik na rin ang loob ng bahay. Kaya bumangon siya sa higaan at binuksan ang pinto. Sinilip muna ni Luisa ang labas ng kanyang kwarto bago humakbang palabas. Pero nagulantang siya sa biglang pagdakot ng mga kamay sa kanyang buhok. Paglingon niya, nakita niyang pag-aari yon ng galit na si Loida. Kumalat na ang mapupulang bukol at pantal hanggang sa mukha nito. Hinila ang kanyang buhok patungo sa nakaupong si Aling Tess. Hinihintay lang pala ng dalawa na lumabas siya para pagbayarin sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Aray ko! Nasasaktan ako! Ikaw ang may kagagawa nito. Hayop kang babae ka! Ano bang sinasabi mo? Wala akong kinalaman sa nangyayari sa inyo. Bitiwan mo nga ako! Subalit mas hinigpitan pa ni Loida ang pagkakahawak nito sa kanyang buhok. Tama na yan! Mabuti pa tumawag na muna tayo ng manggagamot. Para mapatunayan natin na yung babae na yan ang may kagagawa nito sa inyo. Bakit ako? Nakita niyo naman na wala akong ginawa, di ba? Bakit ako ang pinagbibintangan ninyo? Maski sukdulan ng kasamaan ninyo sa akin, hindi ko magagawang mangulam. Hindi ho ako mangkukulam. Mabilis na lumabas ang dalawang babae at nagbayad ng tao upang tawagin si Mang Baste, ang albularyo sa kanilang baryo. Sa pagkakataong yon ay agad niyang sinilip ang kanyang asawa. Nakabaluktot ito at umiiyak na dahil sa labis na sakit at pag-aalala sa kanyang kalagayan. Pasado 6:00 na ng hapon nang dumating ang albularyo. Ayan! Yang babae na yan ang may kagagawa ng lahat ng ito! Mangkukulam ang babae na yan! Pero tumanggi ang lalaki at sunod-sunod ang ginawang pag-iling. Sinabi nito sa dalawa na wala itong nararamdamang malakas na enerhiya mula sa kanya. Saka lamang siya nakahinga ng maluwag nang diretsong sabihin ng albularyo na hindi isang ordinaryong mangkukulam ang gumagambala sa asawa niyang si Jeric. Bukod pa ron, sinabi rin ng matanda na ang susunod na kukulamin ay si Aling Tess.
Imposible! Siya lang ang alam kong may galit sa amin. Maaari ding pinakulam lang niya kami. Galit na pinamimilit ni Aling Tess sa matanda pero mahigpit din ng ginawa nitong pagtanggi. Bago nagsalita ay tumingin muna ito sa kinaroroonan ni Luisa. Mababakas sa mukha nito ang awa nang makita ng matanda ang mga galos at pasa niya sa katawan. Muli itong bumaling sa dalawa at sinabi nitong wala itong nararamdamang presensya ng enerhiya sa katawan na maaaring magsabi na ito nga ang nangulam sa dalawa. Hindi nagustuhan ni Loida ang sagot ng matandang albularyo kaya naman halos ipagtulakan ng dalawa ang matanda palabas ng bahay. Pero bago lumabas ang matanda ay nag-iwan ito ng isang babala. Sinabi nitong nasa pagkatao ng dalawa ang kasamaan at walang sino man ang makapagpapagaling sa mga sakit na dadapo sa kanila. Dahil ang mangkukulam na tinutukoy ng matanda ay ang pangungulam gamit ang kalansay ng katawan ng tao. Ito ang tinatawag na panggagaway, isang pangungulam na walang lunas at kahit si Mang Baste ay walang magagawa para pigilan yon. Nang tuluyang makaalis si Mang Baste, galit na galit siyang hinarap ni Aling Tess. Para sana saktan muli. Subalit, bago pa man siya makalapit, nagulat siya nang biglang lumobo ang kanyang mga labi. Napaigik sa sakit si Aling Tess at agad na hinaplos ang kanyang mukha, habang patuloy na sumisigaw dahil sa sakit. Hindi na makapagsalita si Aling Tess dahil sa pamamaga ng kanyang mga labi. Halos hindi na rin makilala ang kanyang mukha. Samantala, si Loida ay nakamasid lang. Baka sa mukha nito ang labis na takot. Sa mga oras na yon ay nagsisisi na ang dalaga kung bakit pa siya nagpunta sa lugar na yon. Inisip niyang nadadamay lamang siya sa karma ni Jeric at sa ina nito. Samantala, sa kabilang bahay naman ay maagang nakatulog si Gigi. Kaya naman malaya nang nagagawa ni Mang Ruben ang kanyang pangungulam sa mga taong naisaktan si Luisa. Nasa harap niya ang isang mahabang lamesa kung saan nakahiga ang kalansay ng kanyang mahal na asawa. Isa ring dating mangkukulam ang asawa niya at bago ito mamatay ay kabilin-bilinan niya sa asawa na wag siyang ipalilibing at gamitin ang kanyang kalansay sa pangungulam ngunit sa isang kondisyon. Mamimili lamang ito ng taong kanyang kukulamin. Yung mga masasamang tao at walang magandang dulot sa kapwa. Taliwas yon sa naging usapan nila ng kaharap naman ng kanilang anak na si Gigi na nangako siya sa harap ng asawa na hindi na siya mangungulam ulit. Hindi alam ni Gigi na may pahintulot ng ina ang desisyon ni Mang Ruben kung sakaling dumating ang araw na kailangan itong bumalik sa pangungulam. Kasabay ng isinasagawang ritual ang paghihirap ng mga taong kanyang kinukulam. Sadyang madilim ang silid upang balutin ng lakas ng dilim ang kapangyarihang lumulukob sa katawan ni Mang Ruben. Gamit ang tinunog na dahon ng balite, walang sino man sa mga malalakas na albularyo ang makakagamot sa kulam na ibinigay ni Mang Ruben sa tatlo. Naniniwala ang matanda na nararapat lamang yon sa mga masasamang taong kagaya ng pamilya ni Luisa. Samantala, sa silid naman ni Gigi, bigla itong naalimpungatan sa biglaang paglakas ng hangin at paglamig ng paligid. Kapansin-pansin din ang pagtaas ng kanyang mga balahibo sa katawan. Lalo pa at naririnig niya ang mga pamilyar na bulong ng ama. Dahan-dahang bumaba ng katre si Gigi para puntahan ang ama. Subalit madilim ang buong bahay kung kaya kinapana lang niya ang gaserang nakasabit sa pinto ng silid. San kaya nagpunta si Itay? Gabing-gabi na. Hanggang sa nakarinig siya ng mahihinang bulong sa kwartong isinara ng ama. Nakaramdam siya ng takot nang maintindihan ng mga pamilyar na bulong na nanggagaling sa loob ng kwarto. Dahan-dahan niyang inihakbang ang mga paa at binuksan ang pinto. Isang anino ng katawan ng lalaki ang nakita ni Gigi. Nakadipa at nakatingala habang sinasambit ang kakaibang dasal sa orasyong Latin. Itay! Anak! Ano pong ginagawa ninyo? Bakit kayo nandito sa silid na to? Huwag niyong sabihing... Magpapaliwanag ako.
Nangingibabaw ang boses ni Gigi sa loob ng buong silid. Dali-daling binuksan ni Mang Ruben ang gasera, kaya't kumalat ang liwanag sa buong kwarto. Tumambad sa harapan ni Gigi ang kalansay ng kanyang ina na ginamit ng ama sa pangungulam. Kasama rin dito ang litrato na nakadikit sa dibdib ng kalansay. Sino ang inyong kinukulam? Ang kaibigan ko ba? Bakit nasa inyong litrato ng mag-asawa? Hindi ko sasaktan si Luisa, alam mo yan. Ano to? Hindi hubat nangako kayo sa akin na hindi na kayo mangkukulam? Saka kaninong kalansayan? Teka lang, ang dami mo namang tanong eh. Alin ba doon ang uunahin kong sagutin? Ay naman eh. Anak, hindi si Luisa ang kinukulam ko. Ganito kasi ang nangyari. May nagpunta dito na 2 babae at nakiusap sa akin na kulamin ko raw ang kirida ng asawa nung isa. Hindi naman ako pumayag. Kaso, nung ipinakita nila sa akin ang larawan ni Luisa kasama ang asawa niya, tinanggap ko na. Pero itay, kasalanan sa Diyos ang ginagawa ninyo. Maaring makapatay kayo ng tao. Hindi ba't pinag-usapan na natin to? Alam kong mali ito, anak. Pero wala na akong ibang paraan. Kung hindi ko ito ginawa, baka mas mapahamak pa ang kaibigan mo. Ito na lang ang natitira kong paraan para protektahan kayo. Paano nyo kami mapoprotektahan sa ganitong paraan? Baka mamaya dito pa tayo mapahamak. Itigil nyo na to ngayon din, nakikiusap ako. Napilitan lang akong gawin ito dahil kung hindi ko ito gagawin, baka ibang mangkukulam ang gumawa nito para sa kaibigan mo. Hindi sa ganitong paraan, itay. Nangako kayo sa akin na hindi na kayo babalik sa ganitong trabaho. Huli na, anak. Sa gabing ito ay formal ko nang isinara ang kulam na manggagaway sa kanila. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko sinasadya. Umiiyak na napaupo si Gigi sa sahig ng kwartong yun. Labis na pinahihirapan ng kaisipang nagkasala muli ang kanyang ama sa pamamagitan ng pangkukulam. Alam niyang hindi na mababawi pa ang nagawa nito at labis siyang nag-alala sa kalagayan ng kanyang kaibigan na si Luisa. Samantala, sa bahay naman ni Luisa, nagising na si Jeric sa malakas na pag-iyak ng kanyang ina. Paika-ika itong lumabas ng sarili nitong silid habang pinasadahan ng masamang tingin ang nakaupong si Luisa. Walang tigil din sa pangangati ng katawan si Loida. Habang si Aling Tess naman ay pilit ikinukubli ang namamagang mga labi. Nagtatakang napatingin si Jeric sa tahimik na si Luisa. Bukod tanging ito lamang ang walang iniindang sakit sa kanila. Magsasalita pa sana ito nang biglang agawin ng pansin ng mga tawag mula sa labas. Napatayo si Luisa dahil pamilyar ang boses ng tumatawag sa pangalan niya. Lahat ay napalingon sa nakasaradong pinto. Dahan-dahang nilapitan ni Luisa ang pinto para pagbuksan ng mga tao sa labas. Nang mabuksan ang pinto ay tumambad sa kanya ang mag-amang Gigi at Mang Ruben. Nagtataka man ay pinapasok ni Luisa ang dalawa sa loob. Takot na nagkatinginan sina Loida at Aling Tess nang mapagmasdan ng matandang pinapasok ni Luisa sa bahay. Si Loida ang agad na nakabawi at galit na dinuro ang matanda. Tama, ikaw yun! Pangalan, Loida. Kilala mo ba ang mga bisita ni Luisa? Mga kaibigan ko sila, Jeric. Ha? Magkakilala kayo? Ngayon alam ko na kung bakit nangyayari to sa amin. Ikaw ang kumulam sa aming tatlo. Nagsisimula na ang komosyon sa loob ng sala nang magpalipat-lipat ang tingin ni Jeric at Luisa sa namumuong tensyon sa kanilang paligid. Inay, Loida, ano ba nangyayari dito? Naparito kami ng aking anak para kunin si Luisa sa inyo. Isa pa, walang kinalaman dito ang asawa mo, Jeric. Ang mga nangyayari sa inyo ay nagsimula sa iyong ina at sa iyong kabit. Tatay Ruben? Gigi, ano ba mga pinagsasasabi ninyo? Lumapit si Aling Tess at Loida sa aking ama para ipakulam ka. Nagbayad sila ng malaking halaga para gantihan at pahirapan ka, Luisa. Ang malas lang nila na si Itay ang natagpuan nila.
Anong kulam? Bis na si Luisa, kayo ang kinulam ng aking ama. Kaya nararapat lamang na sisihin mo ang iyong ina at ang kabit mo sa mga nangyayari sa inyo. Nung una nagalit ako sa aking ama dahil bumalik siya sa pangungulam. Subalit nang makita ko ang ginawa ninyo sa kaibigan ko, dapat lang pala yan sa inyo. Malulupit kayo! Halos magwala sa galit si Jeric nang marinig ang mga sinabi ni Gigi. Si Luisa naman ay hindi makapaniwalang magagawa yon sa kanya ni Aling Tess at Loida. Mas lalong nanlumusi na Jeric, Loida at Aling Tess nang ipagtapat ni Mang Ruben na wala ng lunas ang kulam na naibigay niya sa tatlo. At kung sakaling mamatay man ako ngayon o maski bukas, kasama ko kayong malalagutan ng hininga. Magkakasabay tayong ibabaon sa lupa. Dahil sa mga narinig na ginawa ni Aling Tess at Loida, ay nagpa siya itong umalis na at sumama sa dalawa. Iniwan niya ang asawa, si Loida at si Aling Tess na nagmamakaawa na bawiin ng kulam. Patawarin mo ko, Luisa. Wala naman kayong kasalanan sa akin, Tatay Ruben. Alam ko pong hindi niyo sinasadya ang nangyari. Dapat pa nga po ako magpasalamat sa inyo kasi prinotektahan niyo po ako. Sabay-sabay na nagkaiyakan ng tatlo at tahimik na umuwi sa bahay nila si Mang Ruben. Tay, ngayong ayos na sina Luisa baka naman ho pwedeng ito na ang huli ninyong pangungulam. Ilibing na ho natin yung kalansay. Hindi pa pwede, anak. Baka magalit sa akin ang nanay mo. Bilin niya noon sa akin na gamitin lang ang kalansay niya kapag kailangang magparusa ng tao. Ano? Totoo ba? Si nanay yun? Oh, pasensya ka na kung itinago ko sa'yo. Pero tay, please naman, tama na. Sige, titigil na ako. Pero sa isang kondisyon. Ano po yun? Pumili ka ng matinong lalaki. Dahil oras na magluko ang magiging asawa mo. Tinitiyak ko, Gigi, na yun na ang huling kulam ng manggagaway dito sa baryo natin.